have one of our drivers take you home. Right, honey? Okay. Sabi ni Dean ay na-notify na sila through email na na-receive na ng government ng Amerika yung kanyang sinend. I just don't know kung anong exactly ang, message niya, yung attachment, di ba? Yung video, yung konteksto na message niya. Pero for sure, pasok ito sa money laundering dahil nga binayaran si Mr. Tubig ng more 40,000 according to his interview na binayaran siya ng 40,000 US dollars, like around 2 point something million, 2.3. Then, yung isa pang kasama ni Mr. Tubig na chumukchak din, I just don't know kung sinong chinukchak niya, binigyan ng 17,000 pesos. Ngayon, dito sa araw na ito, maririnig ninyo kung, ang sinabi ni Bangag. Tikat once ka ganyan mabuti. No, you don't have to book a ride. Remember, sinabi ni Mr. T, okay? At hindi doon sa kanyang interview, mga kababayan, did I say dollar, peso, did I say kanina peso? Dollar. Dollar yon. We're saying dollars, right? 40,000 US dollars. Anyway, okay, balikan natin to. Okay, di ba? No. Alam mo, kilala ko kasi si Satanas. Nakakausap ko siya, kaya kilala ko ang boses niya. So ngayon, mga kababayan, sinabi din yan doon sa interview ni Dean na sa kanyang mga audio video na panggap natatawag ng Uber, diba? Nagpanggap o tatawag ng Uber etong si Mr. T. Pero I think yun ang isa sa strategy niya na hawak niya yung phone niya para ma-record itong hubot-hubad na katawan ni Satanas at yung nangyari doon sa loob ng kwarto na yon na kung saan, according nga kay Dean at kay Mr. T, na talagang itong mag-asawang Satanas at Bangag ay gumagamit ng kapangyarihan, pera ng bayan para magkipagkantutan. Ayan, buong na word yan. Makipagtsuktsakan sa mga ganyang klaseng orgy event na binabayaran nila ang taong na kanilang gustong maka-tsuktsak. Sabi dito, we can have, sabi di ba ni nung lalaki na magbubuk siya ng Uber, sabi ni Satanas dyan, no, we can have one of our drivers take you home. Right, honey? Right, honey? Alam nyo, pag kilala mo yung isang tao, okay, sino sa inyo dyan, yung mga nanonood na kilala si Satanas, yung boses, the way na i-deliver yung boses, the way na magsalita, mare-recognize mo, ma-identify mo kung talagang eto yon. Wala pang video, although, ayan ang mukha ni Satanas, di ba? Pati yung pananalita niya, this is very New York dugyots. No, di ba? Tignan natin. Okay, money is not an issue. All right? Kasi gusto na umuwi ni Mr. Tubig. Just stay. We'll have fun. And this is very Bangag's voice. Ilang beses ko na nakaharap si Bangag. Alright? Personal, hindi lang napapanood. Ilang beses na. And this is very Bangag's voice. Yes. Ayan. May binanggit yung pangalan. Your pay will be as handsome as you. Okay? Ano sabi niya? She called him by his name. Had to sleep. Okay, blip it. Sabi ni Dean. Sabi ni Mr. T, it's not that. It's just, I have an early appointment later today. Kasi madaling araw yan na naganap, for sure. Dahil alam mo yung mga addictos, madaling araw yan sila tumitira, di ba? Kasi sinabi na rin mismo dyan ni Mr. Tubig na hindi lang tsuktsakan, kundi mayroong party drugs. Right? But I can stay a bit longer. Okay? So, ayan ang mga kababayan, yan yung bago ngayon. Okay? Sabi ko nga kahapon, hindi pa daw pa uploaded sa sa porn site. Sabi ni Kato B. Well, sabi ko nga sa inyo, pinag-usapan na namin, nag-usap kami ni Dean the other day, di ba? Sabi ko sa inyo, kung paano ito ipa-prime time bida. Kasi nga,
naintindihan natin na ang karamihan sa media sa Pilipinas ay duwag, takot na magbalita sa mga ganitong sensitibo. 'Di ba? Tinatakot na nga si Dean, tinatakot na nga ako, except labas ko na yung sarili ko. Naglabas na ang mga sa Malacanang na kesyo kakasuhan daw si Dean Chase about it sa mga mapanirang, yun naman panirang video. Mga kababayan, ito ay public interest. Isa ito sa mga grounds na pwedeng matanggal, ma-impeach si Bangag. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, dahil sa kaniyang pakikipagbulian gamit ang pera ng bayan. Dapat managot sila oras. Kaya nga challenge sila ni Dean. Kaya challenge namin sila. Not only sa Chokchak video, even sa Pulburon video. Dahil ako, authenticated ang video ko. Hanggang ngayon, ulitin ko, wala pa rin silang kaso. And si Dean, okay, for sure, authenticated ang video niya dahil kitang-kita ng dalawang mata niya dahil ang pangyayari is 2023, November 2023, sa San Francisco, California, during APEC event, kung saan pumunta talaga si Bangag Jr. dito at documented yun, yung APEC na yun, 2023. At syempre, para talagang magkaalaman sana, mga kababayan, yun nga, mag-file nga ng case si Bangag. Dapat mabilis, di ba? Dapat mabilis na nag-file si Lisa Tanas at si Bangag. Ng kaso laban kay Dean, November pa yan. Mabilis na yan. Sana naka-receive na tayo ng Ayun, tubig. Ayan. Dapat naka-receive na si Dean na ngayon ng letter from law firm. Kasi kaya ni Lisa Tanas at ni Bangag magbayad. 'Di ba? Hindi nga problema yung issue. Bakit November ba? Itong kanilang chuba-chuchu. Nakipag-tsuktsakan blues. Bakit wala pa November, December, 3 buwan na. Mabilis lang yan kung ito ay hindi totoo. That million na, the same with Pulburon video na nag-viral, million na ang nakakarinig nito sa boses ni Satanas at sa luray-luray na susubels ni Satanas na kung saan, according to Mr. T, kliyente nila itong mag-asawang Bangag sa Chokchakan Blues gamit ang pera ng bayan. Kung fake news ito, kung ito ay kasinungalingan, dapat the moment na inirelease ni Dean Chase yung audio at yung interview niya kay Mr. Tubig, mabilis pa sa 4:00 dapat ang mga alipores ni Bangag at ang kanilang mga abogado dahil hawak nila ang podo, bilyon-bilyon nga ang ninakaw nila, di ba? Barya lang ang mga law firms sa kanila dito. Pwede niyang kunin, yan yung mga law firm nila. Diyan, dito na mamahalin per hour, milyon-milyon ang ginagamit nila, ay ginagastos nila, pero hindi mapailan-pailan ng case Dean Chase kasi nga doon magkakaalaman sa korte, mga kababayan, ipipresent. Alright? Ipipresent itong video na to kasi sasabihin ng lawyer, di ba, ng abogado sa abogado, ito ba'y paninira mo lang? Ito ba'y gawa-gawa mo lang? Ito ba AI mo lang? Doon magkakaalaman sa Korte Suprema. Di ba? Sa legal battle. Okay? Doon sa legal battle na kung ito ba ang video na ito, na ang audio at yung mga pictures na pinakita ni Dean Chase ay authentic. Pero ayaw nga mag-file ng case na Lisa Tanas. Ang ginagawa nila, panakot. Ayan, gagawa tayo ng hakbang para mapanagot. Asan yung panagot? 3 months na. Diyan sa tubig na yan. Nasa ng mga media? Bakit hindi nyo ito i-highlight? Di ba? Pinapatakbo kayo ng gobyernong mga salaula. Pinapatakbo kayo ng gobyernong mga adiktos. Hindi lang suga pa sa pera, kundi suga pa pati sa laman. Di ba? So yun mga palangga, mga kababayan, kaya ito yung sitwasyon natin sa ating bayan. Okay, ito ba? Fake news ba ito? Paano maging fake news? So ayaw nga nilang harapin kami. Ayaw nga nilang mag-file ng case. Kung mapatunayan na talagang ito si Bangag. My God. At stake ang kinabukasan ng bawat Pilipino, which is ngayon na kita nyo na pinagdudusahan ninyo kung paano magpatakbo ang isang Bangag na presidente. Gurguran dito, gurguran doon. Ang mga tatay, may nabasa ako yung pagmamalupit, yung mga what do you call that? Yung mga abuse ng mga magulang na mga adiktos sa kanilang mga anak, tumaas ang rate sa Pilipinas. Kasi nga nagbalikan yung mga adik. Eto, sabi ko sa inyo, the reason why kahapon pinag-usapan natin na itong scripted impeachment nila, na sila lang din ang may gawa niyan, sila Bangag, sila rin nagkonsyabahan, in preparation to, na kapag nagkaroon na ng primetime bida, dito sa video na ito, pag inilabas na Dean, na pwedeng gamitin against the Bangag president, na siya ay nakipagtsuktsakan, nagpabutas siya ng buli niya, di ba? Nagpapasok siya ng malaking tubig, di ba? Ulitin natin, ay paglabag sa what? Sa konstitusyon, paglabag sa ating batas, betrayal of public trust. Okay?
culpable of what? Culpable violation of the Constitution na lagi nating naririnig. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng pagiging presidente at ginagamit niya yung pera ng bayan sa pag-aabuso sa pera ninyo. Nagkitang-kita nyo naman na inaabuso, nagbabayad ng buto si Bangag at si Satanas. Pera nyo ito. Ngayon, ang mga media, kasabwat din sa pag-betray sa taong bayan. Kasi dapat, ito, hina-highlight ninyo, wala nga nagbabalita eh. Okay? Tanungin nyo si Dean, interviewin nyo si Dean. Okay? Kung talagang gusto nyong ma-highlight ito sa buong bayan na makita kung gaano sa laula ang mag-asawang bangag na, di ba? Bangag na, mga tsoktsakera pa. Actually, ang dami na natin lalabas na issue na ito, mga kababayan. Eh. Okay? Bakit ayaw ng media? Takot sila. Bakit takot sila magurgur? Okay? Takot sila mapatay, di ba? Hindi naman, kung talagang gusto nyo to i-verify, etong napakalaking scoop. Titiba kayo dito mga media, pero ayaw nyong what? Ayaw nyong pag-usapan. Di ba? Titiba kayo, tignan mo. Di ba? Yun nga si Dean, millions and millions of viewers. Di ba? O views ang nakikita. Pero tanga pa rin, nagmamaang-maangan pa rin kayo, tahimik pa rin kayo. Dahil what? It's either bayad kayo or takot kayo kay bangag. Dapat panagutin, di ba? Ang adik at tsoktsakerong botomesang presidente. Okay? Sa ginagawa nila na paglalapastangan sa kapangyarihan at what? Sa pagbayad sa pera dahil lang sa boto para isulod sa iyang buli. Yan mga kakababayan, ang tunay nation, ang ginagawa nila ngayon. Ang ginagawa nila ngayon, cover up ng cover up. Oh wow. Chino Merabueno, grabe naman yung pang New Year mo. Napakalaki. Thank you so much palaga. Ayan, ang sabi ni Chino. California Governor Gavin Newsom, Los Angeles Mayor Karen Bass. Okay, namit ko yan si Gavin Newsom palaga. So anyway, thank you so much. Ngayon, mga kababayan, kaya etong ginagawa nilang hearing dyan, lahat ito cover up. Walang mapapanagot, kundi mga kalaban ng nila sa politika. Wala silang mapapanagot na bangag, na addictus, kasi mga kababayan, okay, gusto nilang what? Gusto nilang pagtakpan ang kasalaulaan ng presidenteng bangag. Kagabi, nanood kayo, di ba? I don't know, kung nanood kayo nitong impeachment, flood control pa rin. Doon, in-interview, mga kababayan, yung mga witness daw, wala pa rin. Ayaw umamin nitong ni Bonoan na siya ay kumita. Wala naman talagang aamin. Okay? Walang aamin diyan. 'Di ba yung si Alcantara, 'di ba? Ginawa pa nila mga state witness. Pero yung Diskaya ayaw nilang gawin state witness. Kasi pinapaboran lang nila yung gusto nilang paboran. You know what? Katulad na lamang itong si Lacson. Okay? Sabi doon kanina, ay kahapon, doon sa hearing, mga kababayan, meron silang pinresent na dalawang, i-present natin to. Okay, stop screen natin to. Meron silang ipinresent, si Lacson, na dalawang testigo daw laban dito kay Diskaya. Okay? So, ipakita muna natin to, yung sinabi nitong, okay, ito ba yun? Alright. Okay. Ito yan, see? Okay, pakinggan nyo to, maiksi lang to. Here we go. Oh. 2:20. Okay, tingnan natin yung time 2:20. Tingnan nyo to kung kaano si Lacson dito. So, meron silang pinresent na dalawang nakamaskara. Pakinggan nyo lang yan. Ito yung mga real names nila, pero kindly administer the oath to the two new witnesses. Kindly stand up. Kindly raise your right hand. Pakinggan nyo yan. Please solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. Thank you. Please sit down. And ipaliwanag nyo lang bakit kayo nanditong dalawa. Kayo na yung magkwento. Sige. Good afternoon po. But we have their real names. Nandiyan naman sa invitation. Thank you. Okay, so we are working for our boss, Rico Ocampo, who was the previous tenant of 30 Tamarind at Forbes Park. 30 Tamarind. 30 Tamarind, South Forbes. South Forbes, Yeah. sir. Kayo yung mga staff ni Mr. Rico Ocampo. Kami po, yes po, office staff po ni Yeah. Sir. Na siya yung tenant doon sa bahay na ibenta noong April 2023. Go ahead. That is continue. correct, Your Honor.
And then during that time, January 29, we were CC'd sa email sa boss namin that we are being evicted January 31 at 3 p.m. Dapat nakalabas na kami ng place. Unfortunately, sa sobrang dami po ng gamit, we weren't able to comply with their deadline. So we have asked TJ Conti, who is the broker from Turnkey Properties. Nakipag-coordinate po kami to have an extension. And we were given until February 3, I think. That was already 2024 po. And eventually you were evicted. And who informed you that you were being evicted? We were informed by our boss po. It was parang email po ng law firm. And then sinisi po kami ng boss namin for us to be aware that we have to leave the place by January 31, 2024 at 3 p.m. Yeah, I was able to talk to your boss, si Mr. Rico Ocampo. And he made mention na meron kayong nakaharap nung you were forcibly being pushed out of the residence. Nabanggit niya si Carla Discaya. Would you confirm that? That was February 1 po. Yeah. TJ Conti, he introduced us to the contractor, but he didn't mention the name. Yeah. But how did you know that that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Discaya? Well, actually, sir, we already mentioned to our boss nung lumabas yung mukha po ni Mr. Discaya. Nasabi ko, kamukha Saan lumabas ang sa mukha? TV po, when the flood control project is being brought up. No? During the hearings. Yes, during the hearings. Okay, so sabi so- ko sa boss ko, sorry about that. Sabi ko po sa boss ko tsaka sa colleague ko, tingnan nyo nga, ma'am, tingnan mo pong maigi itong mukha na to. Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni TJ Conti? And then we both agreed na siya nga. And he was physically there. He was physically there. How long did you talk to Mr. Discaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi natandaan namin siya because he was the one manning the people. Na sinabihan pa na tulungan kami para mapabilis yung pag-move out namin. Kindly narrate the Okay, conversation. so patuloy natin. So sinasabi itong dalawang testigong nakamask, okay, na na-meet nila itong si Discaya doon sa 30 Tamarind, doon sa South Forbes Park. Okay? So nung pinapanood ko yung hearing na yan, medyo mahaba lang. Bigla na lang yan ipinresent nila. Sinasabi ni Lacson na ito may bagong testigo na makakapagpatunay na itong si Curly Discaya ay pumunta doon sa building na yon. Pero mamaya, maintindihan natin after nito. Session that took place between you and Mr. Discaya at that point in time. Okay. During February 1 po, it was just a short introduction by TJ Conti. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga gamit dahil sa sobrang dami. And he also mentioned to us na contractor ako dito meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. Okay, so tutuloy muna natin. So ang kwento nitong dalawang ito, tenant sila, nangungupahan sila doon sa building na yon, which is yung bahay na yon, 30 Tamarind Street. Alright? So ang gusto nilang i-portray dito, ang ipaalam sa taong bayan na na-meet nga nila itong si Curly Discaya na sinasabi niya, sinasabi daw ni Curly Discaya na tenant din kami dito. Okay? At ang susunod dito na pangyayari, And then after po nun, That's according to Mr. Discaya. that is according Okay. to the contractors. Now, nandito tayo sa pagdinig, kung makikita niyo personal, si Carla Discaya, makikilala niyo? Yes, Your Honor. Pakituro niyo nga kung naandito siya sa loob ng session hall. Lapitan niyo na lang kung sino diyan among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. kita mo yan, kung di ka ba ng bobo, bakit papahawakan sa balikat? Your Honor, Excuse pwede me, po pang... you will be recognized later. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, miss. Pareho kayo, ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone.
Tama po, Your Tama po, sir. So maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging Pero kung babalikan ninyo, okay, ang sinabi dito ng dalawang witness, teka, balikan natin ha, i-review natin, balik 220. Teka, yung statement nila ha. magamit dahil sa sobrang dami. Okay? Wala silang sinabi, okay, na Ano about pong maigitong mukha na to? Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni TJ Conti? And then we both agreed na siya nga. and he was physically there. He was physically there. How long did you talk to Mr. Diskaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi natandaan namin siya because he was the one manning the people na sinabihan pa na tulungan kami para mapabilis yung pag-move out namin. Kindly narrate the conversation that took place between you and Mr. Diskaya at that point in time. Okay. During February 1 po, it was just a short introduction by TJ Conti. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga gamit dahil sa sobrang dami. And he also mentioned to us na contractor ako dito meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. okay? Sabi daw ni Diskaya, contractor din kami dito 'Di ba? Ngayon sabi nito, kung pwedeng pakiusapan na, wag mo na sila madali na pag move out nila, 'di ba? At sinabi nga daw na si Romualdez ang nakabili. So pareho silang lalayas doon sa bahay na 'yon. And then after po nun, That's according to Mr. Diskaya. that is according Okay. to the contractors. Now, nandito tayo ngayon sa Okay, forward na natin 'yon ha. ngayon, sa susunod na panahon, Pag-move out namin. kindly nandito tayo ngayon sa pagdinig, ano? Ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Correct, Your Honor. O ngayon, Curly, it's your turn. Okay. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip It's ako not ng for you to bangungot. identify them, it's for them to identify you. Okay, tamo yan. Kung hindi ba naman selective or bias. It's not for you to identify them, but it's them to identify you. So saan niya witness sila, nagtago sila, sa nagkubli sila for whatever reason, natatakot ba sila, may gugurgurin sila ni Romualdez or what? So hindi sa kinakampihan to si Diskaya, 'di ba? Dapat patas. Bakit ayaw niyang ipatanggal ni Lacson yung mukha nitong mga dalawang hitad na ito nang magkaalaman? No? Your Honor, wala po kasi akong maalalang transaction at saka That's your nakapas. option to deny. What we are establishing here is the fact. What's our establishing here is the fact. Okay? Sabi niya, yung paano naging fact yan? So hindi siya pwedeng, kumbaga, mga palangga, hindi po pwedeng one-sided lang na nag-imbita sila ng testigong nakasalamin para idiin ang isang tao na okay, ayan, yan, nakita ko yan, na-meet ko yan, gumurgur yan, kunwari lang, pumatay yan. Tapos hindi niya pwedeng makita kung sino yung accuser niya. Di ba? So talaga may sabit itong si Pinky. Tingnan natin That there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at ninename drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siya nagmamay-ari, bagong may-ari noong number 30 Tamarin Street sa South Forbes. Yun lang naman It's not for you to be able to, hindi naman ikaw ang witness against them Okay, kita nyo yan? So hindi naman ikaw ang witness against them. So wala siyang karapatan na makita yung dalawang nag-aakusa sa kanya. So dito mo makikita kung gaano kabobo ang senador na katulad nito, or maybe bias, bias or selective, na hindi po pwedeng, kunyari, inakusahan ka, o ikaw Diskaya, gumurgor ka ng tao. So hindi mo pwedeng makita yung nag-akusa sa'yo kasi nga, yun ang gusto ni Lacson. O yun ang mga pinag-usapan nila behind the scene, kung ano yung kanilang mga agremento o kanilang kasunduan bago humarap yung dalawang witness na yan. I don't know if I'm correct. Secretary Bida, kindly help me out, or Dong, Hindi pa niya alam daw kung PG tama Dong. yung ginagawa niya. Tama ba yun? Wala siyang karapatan na i-identify yung nagturo sa kanya? Opo. Isa pang tanga, opo. Tama ba na wala siyang karapatang i-identify ang nagturo sa kanya? So one-sided, dapat idiin lang itong si Diskaya na siya lang ang bukod tangi. Okay? Siya lang ang may kasalanan sa lahat ng mga pangyayaring ito.
at hindi mo pwedeng i-identify itong dalawang witness na nakamaskara. Ang right to confrontation ho kasi kung yun ho ang iniisip ni Mr. Diskaya will come at the appropriate time. But for purposes Ano yung confrontation? Welcome to appropriate time. 'Di ba? Kailan pag nagkaso-kaso pa, so sisirain muna nila ng gusto, yung gusto nilang sirain na witness, na resource person, which is hindi naman kaila sa lahat, na talagang si Diskaya ay kasama dito sa mga contractor na nakinabang. Pero tinitignan natin itong ginagawa ng mga ulol na ito na may time sa confrontation. So wag muna natin pagbigyan itong si Diskaya para i-identify niya itong mga taong nag-aakusa sa kanya na na-meet siya at nagsabi na yung may-ari na yan ng bahay na number 32 Tamarind Street ay si Tambalos. No? Which is naman sinabi nga yan ni Zaldico doon sa kanyang expose. Pero ang binabasehan lang natin dito, itong ginangaw-ngaw nito ng mga hayop na ito na kailangan kung ano lang yung gusto nilang ilabas sa taong bayan, gusto nilang pagtakpan yung mukha nitong mga na testigo daw ito, pagtatakpan nila. 'Di ba? At walang karapatan i-verify yung nag-aakusa. 'Di ba napaka-unfair? Tingnan natin. of identification, ang kakailanganin lang po ay yung taong mag-identify doon sa taong kikilalanin. Thank you. Wala. Pididong. Sige, say your piece. Your Honor, gusto ko po sana ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. Okay. Hanggang doon na lang yon. Ang pinupunto lang natin dito mga kababayan, tagalin na natin, mahaba ba yan? Ang pinupunto lang natin dito, kung gaano ka bias itong si Lacson. Kung paano nila tinatrato ang mga resource person o yung mga witness na tinatawag nila kung sino lang ang gusto nilang protektan. Bakit hindi pwedeng i-expose yung mukha nila? 'Di ba? Ano ang kredibilidad ng mga witnesses na ito? Bakit hindi pwedeng kilalanin ni Diskaya kung totoo nga itong mga witness na ito kasi nga nakamaskara eh. Hindi pwedeng i-identify ni Diskaya. Hinihiling lang naman niya tignan kung ito ba ay na-meet niya na para mapatunayan kung nagkaroon na ba sila ng paghaharap o nag-meeting na ba sila. 'Di ba? Basic 'yan. I-identify ng nag-aakusa na ako na-meet kita ganito ganyan. Paano ko malalaman demonyo ka kung may sungay ka pala? 'Di ba one-sided? Oh, nasaan ang proteksyon ni Lacson? Di din sa mga gusto niya lang proteksyonan, pero yung ayaw nilang proteksyonan, ayaw nila bigyan ayaw nila i-approve katulad ni Ombudsman Bonjing na isang bulati na lang ang hindi pumipirma, mga kababayan, ay hindi nila pagbibigyan. Dapat malinaw, okay? Napatas ang kanilang pag-interrogate dyan, ang pag-hearing in aid of bullshit legislation na yan. Tapos sabi pa nung attorney yun na laging, nag-oppose, laging napapahiya, napapahiya dahil sa kasyonghan, napapahiya kay Senator Marcoleta. Sabi, darating yung time na yan, di ba? Darating daw yung appropriate time para i-identify, di ba? Na Diskaya kung sino yung nakamas. Bakit may appropriate time pa? Bakit hindi ngayon? Dapat may chance din siya, si Diskaya, na i-identify yung nag-aakusa sa kanya, di ba? Hindi pa pwedeng ganun, mga kababayan. Hindi ganyan. So malinaw na luto-luto lang talaga lahat itong ginagawa ng Bangag Administration. Kasi nga, ang eksena, pero sa totoo lang, buti lumabas yung 30 Tamarind Street na yan. Kasi dito sa pasabog ni Zaldico, pakinggan ulit natin, nag-match ang sinabi ni Zaldico na doon ay nagbigay siya ng pera. Ito, pakinggan na lang natin. Dating Speaker, ang instruction po sa akin ni dating Speaker, Martin Romualdez, ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Caris dahil ito raw ang draft of point na malapit sa bahay ng Pangulo. Okay, so, nakita niyo, nag-match. So, hindi sure, di ba sabi ng dalawang witness, hindi sila sure kung sino may-ari. Di ba? May-ari nitong number 33 Tamarind Street na yun. Tapos sinasabi nila na sinabi daw ni Diskaya na nabanggit yung Romualdez. Tapos later on dyan sa hearing na yan, talagang sinabi ni Lacson na Romualdez, okay, Romualdez and company, company ni Romualdez ang naka-registered new owner, di ba? Bagong owner ng number 33 Tamarind Street na yan. So dito na naman, pasok na naman, nag-corroborate na naman ang statement ni Zaldico. Ulitin natin. Sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Caris dahil ito raw ang draft of point na malapit sa bahay ng Pangulo. Imagine mo. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romualdez, na okay. Actually, nakakapagod na yung issue natin sa Pilipinas. Nagmumura na, sabi nga ni Congressman Pulong Duterte,
Talagang itong ang ginagawa ng mga bangag na ito sa Roswell, nagmumura na. Andyan na ang paper trail, andyan na ang mga dokumento, andyan na nakasulat na kung sino yung mastermind. Ang mastermind ay si Bangag Jr., si Lisa Tanas, si Tambaluslos, si Sandro Marcos, sa lahat ng kasabwat nila. Pero hindi matapos-tapos, mga kababayan, itong usapin na ito sa flood control na ito kasi ayaw naman talagang panagutin. Okay? Ayaw panagutin ng Bangag administration itong, well, ayaw nila panagutin yung sarili nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, ano pa ba? Ano pa ba ang kailangan natin gawin, mga kababayan? Okay? Si Leandro Leviste, nagsalita din doon. 'Di ba? Sinasabi niya itong mga projects, itong mga budget insertion, ano pa ba ang kailangan gawin ninyo para mapatalsik yung adiktos at botomesang bangag na yan? Ang mga pinapakulong nila, yung kanilang what? Ang kanilang mga kalaban lang sa politika. Yahat, alam nyo, imagine nyo every single day sa buhay nyo sa Pilipinas, ang issue ay puro problema. Ang issue na ninanakaw nila, ang bilyon-bilyong piso, maghihiring sila. Sabi ko nga sa inyo, yung hearing na yun, umabot ng 6 hours, nakatulugan ko na. Ang pinag-uusapan lang naman doon, paikot-ikot, mga confrontation, na eto, ikaw, nakinabang ka, ganyan-ganyan, magdidina yung isa, o kunyari, ano na naman natin to, o idadalhin natin ito sa, ano tawag dito, sa media na naman, diba? Sa media lang naman dinadala yan, hindi talaga napapanagot ang dapat mapanagot. Wala nang pag-asa ang Pilipinas kasi nga, ayaw nga kumilos ng mga taong nasa pwesto. Ayaw nilang panagutin si Bangag. Diba? Kaya nga sila umiikot ngayon, yung kailang mga vloggers, ang target, mga Duterte. Diba? Recently, mga kababayan, ito mo si Barsaga, Kiko Barsaga, kinasuhan na naman ni Puno, ng attorney Puno, na abogado dito ni Rason. Although sinabi na nga ni Barzaga na parang willing siya to apologize kay Rason. Now, may panibago na naman siyang kaso. Ito yung pang-araw-araw, mga kababayan, na nababasa nyo sa social media. Walang ibang na iulat na gumanda ang buhay ninyo. Kung di puro lahat, what? BGC Boys, Curly Discaya, lahat yung mga sangkot, puro ganyan. Na mga contractor, DPWH. Si Sara Discaya, di ba, pinakulong nila. Ito mga to, nakadetain pa rin. Pero si Bangag, si Sandro Marcos, namamayagpag pa rin. Di ba? Ang sinabi dyan ni Lacson, di ba, hindi niya ini-implicate. Hindi porket sinabi na siya yung owner nung number 30, tama rin na yun, di ba? Hindi niya ini-implicate si Tambaluslos. Kasi protektado niya si Tambaluslos. Protektado nila, mga kababayan, okay? Ang Tambaluslos, kasi nga naman, syempre, pinapaprotektahan ni Bangag. Ano mangyayari sa bayan natin? Kung ganyan na lang lagi, ang headline ninyo. Wala eh. Ano ang sinasabi doon sa hearing na yon? Lahat. Sinungaling daw, di ba? Sinungaling daw itong si Bernardo, sa mga sinabi niya, nasangkot itong si Maynard. No, lahat walang aamin. Kaya dapat talaga sa kanila, sabi ko nga, bitay talaga lahat dapat ang parusa sa mga yan. Wala nang issue kundi pagpasikot-sikot yung flood control na yan na hindi naman napapanagot si Bangag. Ayaw nga ipatawag dyan sa Blue Ribbon na yan. Tapos sinasabi pa ng Bangag administration na, inaasahan daw nila na magsabi ng katotohanan si Bonoan. Yung matandang yan, kahit bitayin mo ng patiwarik, ay ayaw umamin na yung mga anomalya dyan ay may basbas ni Bangag Jr. Yan ang katotohanan. Ano ang sinasabi pa ng mga kaalyado ni Bangag? Katulad ni Abante. Okay? Hindi daw sapat. Okay? Ang testimonya doon sa flood control ng mga witness para daw i-implicate na nag-kickback si what? Si Bangag, si Tambaluslos. Lahat sila protektado nila. Mismong si Zaldico na sanggang dikit ni Romualdez ang nagsabi na nag-deliver siya ng pera doon sa number 30 Tamarin Street para kay Marcos Jr. Dapat maalarma na ang Kongreso at Senado dahil ito ay pinag-uusapan ay pera ng bayan pero sa halip ay protektado pa rin nila at binabaliktad pa nila na ito ay paninira lang kay Bangag Jr. Sabi ko nga, walang patutunguhan ang isyong ito dahil tama naman si Marcoleta, ang mga hinuhuli lang, mga pinapakulong lang,
dilis are sapsap. Yung mga pating, di ba? Yung mga pating, yung mga balyenang kumakamal sa pera ng bayan ay protektado ng Kongreso, protektado ng Senado. At syempre, ayaw talaga nilang idamay itong pamilyang Marcos Araneta Romualdez dahil syempre, protektado din sila. Ito yung sitwasyon ng Pilipinas. Puro ganyan ang balita. Wala namang ibang balita kundi mga pagnanakaw nila, di ba? Bong Revilla. Ayan, yan ang headline ngayon. Nakulong na ba siya? Ayan, nagsinurrender niya yung sarili niya. Puro ganyan. Yung impeachment drama, yung scripted na impeachment ni Bangag. Tapos kunyari, magre-react sila na, yung impeachment na yan, laban kay Bangag, kay Marcos Jr., mga recycled accusations lang yan or chismis, sabi ni Adyong. Walang katotohanan yan. Diba? Walang grounds. Pero sila-sila lang din naman ang naglolokohan. O nagbobolahan at binubola ang taong bayan. Andiyan na nga sa Cabral Files. Andiyan na lahat. Andiyan na ang testimonya ni Saldico. Andiyan na testimonya ng mga dating DPWH na kasabwat. Si Marcos, si Lisa, si Sandro, si Tambaluslos, si Amina Pangandaman, si Executive Secretary, dating Executive Bersamin. Pero wala. Diskaya pa rin. May mga bagong witness na nakamaskara. Itsyapwera na yung mga buwaka ng inang mga mastermind ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang drama-drama nila ngayon, di ba? Sabi ni Sandro Marcos, yung hayop na yan, na magnanakaw, alright, na, ini-entertain nila yung impeachment laban sa tatay niya. Puro lang yan, acting 101. Sarsuela yan, mga kababayan. Tapos sasabihin ng iba nilang kalyado, wala namang ano yan. Wala namang, what do you call it? Wala namang grounds. Tapos ititatanggi nila na, no, walang kinalaman si Lisa Canas dyan. Hindi niya abogado yung yung nag-file ng case na yan na si Andre De Jesus. Wala yan, puro denial. Lahat, Polvoron video, i-deny. Tsoktsakan video, i-deny. Si Saldico mismo, nakasabwat nila, na umamin, i-deny nila. Di ba? Gusto na lang dukutin si Saldico sa Europa. Kasi nga, binuking sila ni Saldico. Di ba? So yan ang sitwasyon. Magsasalita ka, katulad ni Barzaga, katulad, kakasuhan ka. Or, pag minalas ka, gugurgurin ka nila. Cyber libel here, cyber libel there. Yan ang ginagawa nila. May bago bang balita? Sige nga, may maganda bang balita? I-ano nyo nga ako? I-update nyo nga ako kung may magandang balita ang ginagawa ng mga bangag na ito. Yeah. Ruby Season, thank you so much. Thank you, mga palangga. Nawala yung comment nyo. Ba't ganyan? Okay. Yeah. No, share your link. Ba't ganyan? Nawala kayo. Wala kayo. May signal pa ba ako? Yeah, nakaw pa more. Alam nyo, sabi ko nga, di na sila natatakot. Ilang beses na nag-try pero di sila naalis. Kaya nga sabi ko sa inyo, palangga, Chino, itong impeachment na to, scripted lang talaga. Alam mo, masasayang na yung oras mo doon sa 6 hours. At saka ang malungkot pa dyan, yung mga lumalamon doon, pera nyo, alam mo yung iniinom nila doon sa Senado, lahat kuryente, tubig, lahat doon, pera ng bayan. Wala namang napapanagot na mastermind na dapat ang mapanagot ay si Bangag Jr. Dahil siyang mastermind ng lahat. Hindi talaga patas. Hindi patas ang batas sa Pilipinas. Kaya kawawa kayo. Bagsak ngayon, sinasabi ng mga report na kesyo, lalong tumataas yung rates ng mga batang inaabuso ng kanilang mga madrasta, mga magulang mismo, dahil mga magulang nila nag-a-addict. Dahil sa sobrang kahirapan, gusto nila makalimutan ang kagutuman, ang kahirapan, ang problema, so sisinghot na lang sila ng shab-shab. Okay, na may halong, baka peke pa na shab-shab yan, baka may alkitran. Kaya nagiging siraulo, nagiging bangag na ang mga Pilipino dahil sa kahirapan. Ang magbudurusa ngayon, mga kabataan, na inaabuso ng kanilang mga magulang. Araw-araw ang binabalita, blood control, chuchu-chuchu. Walang binabalita na umangat ang buhay ng mga Pilipino. It's either namatay ang kapitbahay nyo, nasagasaan, na baril ng mga siraulo, na overdose sa pulburon, nagwala, nabuang. Ang dami mga buhang ngayon sa Pilipinas, nakita nyo ba? Ang dami mga nabubuang na nasisiraan ng ulo. Not only dyan sa pulburon, at sa kahirapan ng buhay. Protect VP and team. Yeah, well, alam na naman natin yan. Sabi ko nga kagabi sa inyo, it all boils down dito sa Duterte na naman yan. Duterte naman ang sisisihan. Pero you know what? You have to ask yourselves. Kawawa talaga ang Pilipinas. Imagine mo, presidente mo nagpapapuwet.
Addictus. Ano pang gagawin nyo dyan, mga palangga? Sobrang malala na Pilipinas. Sinumpa ba tayo ng langit? Sinumpa ba tayo ng Diyos? Palangga, ano ba dapat ang gagawin ng mga kababayan natin? Sabi ni Lorna, manindigan, lumabas sa kalsada. Dapat kaya, dapat matagal na nawala si Bangag Jr. Duwag kasi. Naduduwag ang Pilipino dahil unang-una. Naduduwag kayo kasi gutom kayo. Wala nga kayong pabiling tubig doon, di ba? Pag pumunta kayo, wala kayong pamasahe or what. Yun yung problema. Yun yung sinasamantala ng mga politician. Alam nila na wala kayong kalaban-laban, wala kayong pamasahe. Okay? Kaya sasabihin na, hindi naman magtatagumpay yan. Okay? Ang mga rally-rally na yan, di ba? Ano sabi? Ang dami na daw mga bagets na pagala-gala. Hindi niyo ba napapansin na mga bata ngayon, mga batang Pilipino, mga bastos na? Hindi man lahat, ha? Tama ba ako? Mga nakikita ko sa TikTok, sumasagot sa mga magulang, nagiging mga bastos na sila, mga parang feeling entitled lahat. Ayan ba epekto ng pulburon? Yan bang epekto ng kawalang dahil wala ng direksyon ang ating, ang gobyerno natin? Yeah. Sabi ni Ana Ganda, ang dami daw para gala-gala sa gabi. Anong ginagawa na nag-aalpot? Dahil sa kahirapan ng buhay, nag-aalpot, nag-trip. Yan ba yung buhay na gusto ninyo? Tapos may nabasa tayong article na yung mga karamihan daw sa mga negosyante, mga Pilipino, mas gusto nilang manirahan sa Hong Kong kasi safe daw doon. Sino naman ang nakakaya lang yan? Yung mga negosyante may pera. Ikaw ba, na ordinaryong tao, kaya mong tumira sa Hong Kong para mag-feel, mas secure ka o ma-feel mo na safe ka? Dahil hindi na nga safe sa Pilipinas. So yung ginagawa nitong mga business person na ito, personality sa negosyo dyan, di ba sa Pilipinas, kumikita, tapos lumilipat sa ibang mga bansa. Most of the time, doon sila sa Hong Kong kasi safe. Tapos kawawa kayo doon. Kawawa kayo sa Pilipinas. Wala naman kayong pupuntahan. Wala kayong pamasahe papuntang Baklaran. Kahit alam papuntang Baklaran at magsimba at magdasal sa langit na Lord, palayain mo kami sa mga bangag. Wala nga pupunta ka pa ng Hong Kong. So kawawang-kawawa kayo dito. Ako naman, mga kababayan, sabi ko nga hindi tayo titigil sa pagsasalita. Sabi ni Moonstar, kung di pagtatanggol ang karapatan ng mamamayang Pilipino, alam mo, wala naman kayo dapat asahan kundi mga sarili ninyo. No? Kaluluoy talaga ang bayan. Sinong patay ni Jose Rizal dahil pinatay siya ng walang kasalanan, sabi ni, well, I don't think sinumpa tayo palangga. Nagiging duwag lang tayo. Kung lahat sana matapang, matagal nang tanggal si Bangag. Matagal na tanggal ang mga adik. Kasi pinapabayaan nyo. Imagine mo, billions, trillion pa ang ninanakaw nila. Pero nag-aantay na lang kayo kung anong sasabihin ng anong kapalaran. Hanggang sa mamatay na lang siguro tayo kung hindi kayo manindigan, hindi tayo magkakaroon ng maalwan na Pilipinas. Wala na magandang kinabukasan ng mga kabataan, sabi ni Rebecca Ugata. Yun yung nakakalungkot. Sabi ni Carmi, sana itong si Leviste wag maduwag sa naumpisahan niya. Wala yung nanay niya, hindi natin alam kasi may news na yung nanay niya, mga kababayan, ay nakipag-meet up yata kay Tika. Asa na yon? Parang may balita na nakipag-meet up si Okay, ito ba yan? Si Loren Legarda. Sana talagang hindi Senator Loren Legarda ang driving force sa likod ng modern Antique Airport. Pinuri na siya. Pinuri ni Bangag si Loren Legarda dahil sa pagtutulak ng pag-unlad daw ng Antique Airport. Okay, nasa Antique ang Pangulong Bangag nitong Monday upang samahan si Legarda at iba pang opisyal sa inauguration ng bagong upgrade na passenger terminal building. Senator Loren Legarda, of course, has been the driving force behind this for over 10 years. So congratulations to your success. Bukas na ang Antique sa mas mabilis na baginhawa at mas magaan ang paglalakbay. Alright, so puring-puri na ngayon si Loren Legarda. So sa tingin nyo ba si Loren Legarda ay susuporta dyan sa Cabral Files na inilabas ng kanyang anak? Which is nandiyan din na yung pangalan niya, may kasama siya sa budget insertion. Diba? Una, umaasa-asa pa tayo na maging matapang siya. Hindi naman siya nagsasalita ngayon. Ngayon pinuri siya ni Bangag. Lagi naman siyang playing safe. Lalaban pa ba siya? Wala naman silang pakialam sa atin Diba? Anong pakialam nila sa atin? Ang dami na nilang pera. Not sa akin. Pakialam nila sa inyo. Kung pwede naman sila mag-playing safe. Diba? Sabi nga ni Leandro, because of your comment, kinausap siya ng nanay niya. May maraming kumakausap sa nanay niya. Diba? Natungkol sa pag-expose niya ng Cabral Files na yan. Sinabi din ni Lacson na maghinay-hinay muna si Leandro. I don't know kung anong maasahan natin dito sa dalawang batang ito, si Barzaga at si Leviste, kung sila ba talaga ay lalaban sa katotohanan o kaya silang Kung kaya silang, kontrolin ng kanilang mga magulang.
Oh, wala, hindi pa naman nagsasalita si Lauren de Gata. So abangan natin ang susunod na kabanata kung sila ba ay magsasalita. O hanggang expose na lang, tapos wala namang gagawin kasi wala naman talaga ginagawa ang Senado, walang ginagawa ang Kongreso, kundi i-cover up itong bangag na ito. Wala na rin tayong maaasahan. 'Di ba? Dito sa impeachment ni Bangag dahil scripted 'yan. Ha? Ano 'yan? Sabi nga, yan ay shield niya, protection niya until next year ng 2027 ng January. Then after that, mag-e-election na. Sa tingin nyo ba, aabot pa yan? It's either gurgod na lang si Bangag sa sobrang, magkaroon ng infection at sabi ko nga, baka malala na kung meron siyang mga sakit na iniinda niya dahil sa kanyang pagbubuli-buli, yun na lang ang pag-asa natin na magurgur o malagutan ng hininga yung hayop na yan. Sabi ni Blessed, sabi niya, friend of the komunistang grupo din yan si Lauren. Ay, nako, talagang walang patutunguhan ng pamumuno ni Bangag, kawawa ang mga kabataan, sabi ni Bidaria Mangoda. Karamihan din kasi sa mga tao nagpapabayad kaya wala talagang nangyayari, nakakalungkot, di man lang iniisip na kapalit ay ang paghihirap, sabi ni Maxi. Yes. Sabi ni Panopio, si Levis na nakikinig siya kay Pinky Lacson, yun nga ang mahirap. Kasi masyado niyang paulit-ulit na sinasabi si Lacson na bilib siya. I just don't know, mga kababayan. Bilib siya. Tapos si Pinky Lacson, nakita niyo naman yung record niyan. Di ba, napanood ko, merong privilege speech si dating senador, the late Miriam Santiago, na sinabi pala talaga ni Miriam Santiago na si Pinky ay Pinky. Di ba? Kaaway siya ni Miriam dati. So, sabi ni Noy TV, delikado din si Levise kung si Senator Ping Lacson ang political mentor niya. Kaya nga, kawawa ang next generation kung hindi tayo lalaban ngayon. Sabi ni Blessed by God. Blessed by God. Galaxy, God save the Philippines. Sabi ni Ana Ganda, we allowed them kasi. Exactly. So, again, everyday, itong natin, ang laban natin. Hopefully, pagising natin bukas ay mamatay na silang lahat o hindi na sila magising. Sabi ni Panopio, sana magkaroon ng AIDA si Bangag. Malay mo, kaya tina-challenge ko siya, di ba? Sabi ko sa kanya, HIV test siya dahil may kinakalat si Zoraida na nakakita siya ng mga gamot na para sa AIDA. Kasi nga, nakita mo yung mga manifestation ng mukha ni Bangag. Ngumingiwi na, hindi mo alam kung galing sa bully niya yung infection o dahil sa pulburon. Right?